Audrey, handa na ang Manila International Airport Authority sa dagsa ng mga pasahero ngayong mag-uundas na sasabayan pa nga ng eleksyon. Ayon sa MIA, inaasahan nga na nasa 1.2 milyon na mga pasahero ang babiyahe sa paliparan. Simula sa October 27, inaasahan na ng MIA na magsisimula ng dumagsa ang mga pasaherong uuwi sa kanilang probinsya at sasamantalang pumasyal sa ibang bansa dahil sa long weekend simula sa October 28. Ayon sa MIA, bawat araw ay aabot sa 130,000 na pasahero ang babiyahe sa apat na terminal sa NAIA. Kaya naman ipatutupad ang no day off, no leave sa kanilang mga tauhan. Narito't pakinggan natin ang pahayag ng General Manager ng MIA. Similar to what happened during the Holy Week this year, diba? Nakita natin, we were expecting a lot of passengers over that 10-day period. Pero since mahaba ito, so they would have several days when they would like to leave and when they would like to come back to Manila. So we're expecting na nakaspread throughout siya, this 10-day period. Hindi siya yung parang meron talagang magkukumpul-kumpul on certain days. But definitely, for the outbound passengers, we're expecting that to start by mga 26, 27, 28. And then for the inbound passengers, siguro mga starting November 4 up to November 6. Para naman sa seamless sa proseso sa paliparan, naglagay na ng self-baggage drop sa airport at self-check-in kiosk sa international flight. At kung makaranas naman ng delay sa flight, lalo na dahil sa masamang panahon o ano pa mang dahilan, pinaghahandaan na rin ng mga airline ang mas pinabuting passenger experience sa panahon ng delayed flights. Inilunsad ng Cebu Pacific Air ang iCoupon para sa voucher sa pagkain ng mga pasaherong delayed ang flights nang hindi bababa sa 2 oras. Sa pamamagitan nito, hindi na pipila kundi magtutungo na lamang sa mga accredited na kainan ng airline para kuhanin ang libreng pagkain. Narito't pakinggan natin ang pahayag ng opisyal mula sa Cebu Pacific. Kasi nowadays, our passengers, they really appreciate a more timely and clear set of communication that, especially when it comes to disruption, or every time there's a disruption during a flight. So all of these initiatives that we have put together, again, for the purpose of being able to support a more seamless experience for our passengers, not just for this quarter, but also for the next 12 to 24 months. Audrey, gaya nga sa NAIA, no leave din para sa hanay ng Philippine Ports Authority para nga maserbisyohan ng maayos yung dagsa ng mga pasahero sa undas na susundan o sa eleksyon na susundan rin ng undas. Dito sa NAIA, naasahan na tataas ng 10 to 15% yung mga volume ng pasahero. Audrey. Karen, kamusta na ba yung mga booking ngayon? Meron na bang mga fly book? Yes, patungkol naman sa fully book, Audrey, ayon na sa Cebu Pacific dahil sila pa lang yung airline na ating nakakausap patungkol nga doon sa peak season, ayon sa kanila ay may mga ruta na ngayon na malapit ng ma-fully book, lalo na yung mga domestic flights, pero mayroon pa namang mabubuk sa ngayon. Kaya naman payo sa mga pasahero, kung mayroon po kayong plano na bumiyahe sa long weekends, lalo na sa eleksyon at sa undas, ngayon pa lang ay planuhin na po ang inyong pagbubuka. Audrey. Maraming salamat, Karen Villanda.